Hindi na namin kailangang lumipad. Lumakad lang kami papunta sa isang bahay dito sa Naga na may kakaibang kwento. Ang bahay na ito noong palang 1948 ay hindi lang basta tirahan. Isa itong distillery kung saan ginagawa ang iba't ibang paboritong alak tulad ng gin, whiskey, wine at syempre ang Shokto. Pero bakit nga ba tumigil ito? At paano naging paman ng pamilya ang bahay na ito? Ating alamin. Itinayo nga ang bahay noong 1948 sa gitna mismo ng Naga City kung saan naroon ngayon ang South Shore Drug na noon ay Crown Hotel. Pero noong panahong iyon, hindi hotel o butika ang matatagpuan doon, kundi isang masiglang distillery ang nandoon kung saan ginagawa ang mga inuming, gin, whiskey, wine at ang paborito ng marami, ang Shokto. Ang tatay ko po ang nagtayo nito, bahay na ito, noong 1948 dahil galing sila noon sa Batangas at lumipat sila dito sa Bicol. Negosyante na ang tatay ko noon, dumating sila dito sa Bicol. Kaya noong nandito na sila ay nagtayo agad sila ng gawaan ng alak. At ayon nga kay Tatay Ronaldo, ang pangalan ng distillery nila na Dibes ay mula sa isa nilang produkto na tinawag ding Dibes. Sa katunayan, ang pangalan na ito ay nakadisplay pa rin sa kanilang bahay hanggang ngayon. Ang bahay nga na dati distillery ay nananatili pa rin sa kasalukuyang anyo nito mula nang itinayo ito noong 1948. Bagamat may mga konting pagbabago sa loob, ang labas ng bahay ay hindi pa rin ginalaw. Wala naman kaming masyadong binago sa labas, pero sa loob ay may konti kaming binago. Mayroon din kaming 4 na mga malalaking pintuan, katulad nandito sa harap at sa likod, at doon sa gilid. At mayroon din kaming 4 na malalaking bintana na ginawa upang daanan ng mga alak. At yung basement ay aming pinaalis na dahil marami ng mga anay na tumitira dito at nasisira lamang yung aming bahay. Noong panahon na distillery pa nga ito, ang basement daw ang naging imbakan ng alak. Ngayon, ang natira na lang mula sa kasaysayang ito ay ang ilang malalaking tapayan kung saan nakaimbak ang mga alak noon. Ngunit tulad ng maraming negosyo, dumating din ang panahon ng pagbabago. Tumigil ang operasyon ng distillery noong 1960s. Hindi na namin na ipagpatuloy yung paggawaan ng alak dahil nagmahala na yung mga materyales na ginagamit sa paggawa ng alak. At isa sa mga kapatid ni Tatay Ronaldo na si Mario ay sinubukang ipagpatuloy ang distillery. Pero pagkatapos niyang magtapos ng pag-aaral, lumipat na siya sa Amerika kaya hindi na rin nagtagal ang negosyo. Bagamat wala na ang distillery, ang mga alaala nito ay nananatili pa rin. Ang signage na Dibes, ang mga lumang tapayan at ang bahay mismo, lahat ng ito ay nagpapaalala ng isang makulay ng nakaraan. Sa tingin ko, importante pa rin na mapanatili itong bahay namin dahil parte na rin ito ng aming kasaysayan. Kahit wala na ang negosyo, ang distillery na ito ay naging pundasyon pa rin ng aming pamilya dito sa Bicol. Ang kwento ng bahay na ito ay hindi lang tungkol sa alak, negosyo o arkitektura. Isa itong paalala kung paano ang kasipagan, diskarte at pagmamahal sa pamilya ay maaaring magdala ng tagumpay sa bagong lugar. Sa tingin ko, mahalaga pa rin sa amin ang bahay na ito. Kahit na wala na kami negosyo dito, na
ay mahalagang kasaysayan pa rin ito sa aming pamilya. Dahil dito ay nakapagtapos kami sa magkakapatid at ang distillery na ito ay ang naging daan upang maging matagumpay ang aming mga buhay. Sabi nila, ang kasaysayan ay hindi lamang nakikita sa mga aklat, kundi sa mga bagay at lugar na naiwan ng nakaraan. Ang bahay na ito, bagamat tahimik na ngayon, ay isang buhay na alaala ng isang sipag, tiyaga at tagumpay ng isang pamilya mula sa Batangas patungong dito. At ang tanong ngayon, gaano karami pa kaya ang mga kwentong tulad nito na naghihintay lamang na muling mabuksan? At i-comment down below ang inyong opinion sa aming page.